Maraming mga Pilipino ang namanatang makiisa sa prosesyon ng imahe ng itim na Nazareno tuwing January 9. Ngunit alam nyo ba na marami din sa mga kababayan nating sikat o celebrities ang deboto ng itim na Nazareno? And no, hindi lang si Noli De Castro ang tinutukoy ko. I will list down 7 personalities but stick until the end dahil ang nasa huli ng listahan ang pinaka nagulat ako. Kamusta? Ako po si Jay Aruga, podcaster, author, and host of this channel. Pag-uusapan natin ang mga artista na maaring ikagulat nyo na deboto pala ng poong Nazareno. But before that, konting history lesson muna tayo. Ang tawag sa prosesyon na ginagawa taon-taon tuwing January 9 ay traslasyon. Traslasyon, hindi translasyon. So, common mispronunciation yan. Kino-commemorate dito ang paglipat ng imahe ng itim na Nazareno. Itim dahil dark wood ang ginamit na pang-sculpt dito. Mula sa original location nito na Santo Niño Church sa Intramuros hanggang sa Quiapo Church. Noon pang April 9, 1787, nangyari ang unang traslasyon. At mula noon ay naging milyon-milyon na ang mga deboto nito from all walks of life. Of course, kasama dito ang 7 celebrities na i-feature natin. Eto na, ang 7 celebrities na deboto ng Nazareno. In no particular order ang ating list at hindi ito from least devoted to pinaka-devoted. So number 7, right off the bat, banggitin na natin si kabayang Noli De Castro, ang OG na deboto ng itim na Nazareno. Taon-taon ay makikita natin ang picture ni kabayan na nakikiisa sa paghila ng lubid ng andas, ang karo kung saan nandun ang imahe ni Jesus. Bilang Katoliko ay may iba't iba tayong devotions. Ang iba ay pagro-rosaryo, ang iba ay ang Holy Face of Jesus, pero para kay kabayan, ang kanyang debosyon ay sa itim na Nazareno. At kahanga-hanga ang kanyang debosyon dahil mahigit 30 taon na niya itong ginagawa. Number 6, ang magkapatid na John and Camille Prats. Technically ay hindi natin masasabing deboto na sumasali sa traslasyon per se ang magkapatid na Prats. And disclaimer, hindi na Katoliko si Camille. Ngunit ayon dito, ako ang natatandaan ko kasi tuwing Holy Week, di ba merong bisita iglesia. Yung bisita iglesia, naging tradisyon ng family namin na lahat talaga ng churches iniikot namin. Nakakarating kami ng Maynila, nakakarating kami ng Baclaran, ng Quiapo. Gusto ko lang bigyan ng special mention si Camille dahil hangang-hanga ako sa kanyang pagpapalaki sa kanyang anak. Recently nga ay na-feature natin siya sa podcast. Nakakatuwa na ang kanyang anak ay nag-vow of chastity na hindi magpe-premarital sex until marriage. Well, premarital sex nga. Wala namang premarital sex after marriage. Man, you corny! Anyway, isa siya sa mga artistang ina na dapat nating tularan. Number 5, si Angeline Quinto. Minsan na-picturean pa nga si Angeline na nasa ibabaw ng andas kasama ang Hijos de Nazareno. Ayon sa kanya, ang kanyang adoptive mother na si Mama Bob ang nagpakilala sa kanya sa simbahang Katoliko nung siya ay 10 taong gulang pa lamang. Bata pa lang si Angeline ay sumasama na siya sa prosesyon hanggang sa noong 2013 sinimulan niyang subukang hawakan ang imahe. Mula noon ay sinagot na ang kanyang mga dasal. Hanggang sa nung nanalo siya sa isang singing contest, doon ay ginusto niyang sumampa sa andas. Buti lang daw bilang artista ay may special treatment siya at pinayagang makaakyat. Kaya kunin mo na daw ang lahat kay Angeline, wag lang ang kanyang mahal na poong Nazareno. It's corny. A lot of corn. Number 4, Melay Cantiveros and Jason Francisco. Noong 2018 ay may picture sa Instagram ang mag-asawang Pinoy Big Brother alumni na nakikiisa sa pista ng Nazareno. Kamakailan lang ay pinagdiwang nila ang 11th anniversary nila bilang mag-asawa. At kung sa YouTube kayo nanonood, malamang na-encounter nyo na ang ads kung saan nandun ang pamilya ni Melay at nakakatuwa sila. Ayon sa isang report na ito ng pep.ph ay nagkakaroon din daw si Melay at Jason ng marital issues. Pero ayon kay Melay, once daw na nag-I do, para kang nakipagpirmahan kay Lord. That is so sweet. Okay, if you're getting value from this channel, baka pwede naman pakipindot ng subscribe, pa-like na rin, tsaka pa-hit that notification bell. Please! Sino pa sa mga celebrities na tingin yung deboto ng Pista ng Nazareno ang na-miss ko sa video na ito? Let me know sa comment section. Ayan, may 3 pa. Sa number 3 ay isang bayani. Hindi si Teche Agbayani, kundi si Bayani Agbayani. Pero sorry, hindi ko na-research. Malay natin, deboto din pala si Teche Agbayani. I want you to be better. Anyway, namana daw ni Bayani Agbayani ang kanyang debosyon
mula sa kanyang nanay. Nagdasal daw sa poong Nazareno ang kanyang ina para daw mapalaki silang 6 na magkakapatid nung panahong namatay ang kanyang ama. 1965 pa daw ay deboto na ang nanay ni Bayani. Tunay na isa siyang bayani sa mata ng kanyang mga anak. And whether kung nakasayaw ng 8-8 si Bayani sa Andas ay wala pang nakapag-report. Tayo'y mag-8-8! So number 2, isang batikang aktor. Pangalan pa lang niya ay may Kristo na. Inoffer pa sa layon, hindi sa krus. None other than Christopher De Leon. Walang masyadong documentation o pictures na nasa pista ng Nazareno si Kuya Boyet. Ngunit ayon sa mga news websites ay aktibong dumadalo daw ito tuwing pista. Hindi natin alam kung sa prosesyon o sa handaan. Baka nakikikain lang siya. And last but not the least, bago pa siya naging Batang Quiapo, ay talagang Batang Quiapo na si Coco Martin. At kitang-kita naman sa picture nito na batang-bata pa lang siya, deboto na si Coco. No wonder na ang dami niyang blessings na natatanggap. And we all know na matulungin din si Coco. Nagulat ako sa pagka-deboto niya dahil lumabas si Coco noon sa isang indie film na may sex scene. At ito yung time na nanonood pa po ako ng mga ganitong palabas. Hindi na po ako nanonood ng mga ganito ngayon. Kung meron man ay fast forward ko na. Kaya wag niyo po akong i-judge. Call the police! Hindi ko na rin babanggitin ang pamagat ng indie film na yon kasi baka i-search nyo pa. Okay, move on na tayo dun sa bagay na yon. Finally! Dito sa Instagram post niya, nung nakaraang kapistahan, ay kasama niya ang crew ng Batang Quiapo. Para sa akin, kung si Coco ang nag-impluwensya sa buong crew na umattend doon, he's doing a great service for his friends as well. Aaminin ko, hindi ko sinusundan ang buhay ng mga celebrities na ito. Hindi ko alam kung after ng times na sumali sila sa piyesta, ay nagwala sila sa isang bar o nangangalunya pala sila. Ang masasabi ko lang ay ipagdasal po natin ang mga celebrities na ito. Dahil ang mga celebrities ay nalalagay sa microscope ang buhay nila. Na-amplify sila kung may nagagawa silang pagkakamali. At alam naman natin na hindi sila perpekto. Gaya natin. We can only pray na mapagpatuloy nila na maging salamin ng pagpapala ng Diyos at mag-persevere sila sa pananampalataya. Of course, hindi natin palalampasin ang elephant in the room. Tuwing topic ang pista ng Nazareno, hindi nalalayo dyan ang akusasyon na form daw ito ng idolatry. Kung nais yung matutunan kung paano ipagtanggol ang pista ng Nazareno laban sa paratang ng mga anti-Catholics na sumasamba daw tayo sa rebulto, gumawa po ako ng video tungkol dito. Just click the link right here.